ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Good morning, bebe ko! Aga mo nagising ah. Pagbangon ko, di na kita katabi kaya hinanap agad kita. Walang good sa morning. May problema ba? Wala naman, pero frustrated lang ako. Bakit? Kasi nag-PT ako kanina pero negative pa rin ang lumabas. Tingnan mo. Tingin nga. Isang guhit lang, di ba? Oo nga. Inulit ko pa yan kanina para makasigurado. Kaso pareho lang yung resulta. Akala ko kasi buntis na ako dahil delay yung menstruation ko. Kaya lang kanina dinugo na ako. Lintik talaga. Alam ko na gustong gusto mo nang magka-baby tayo. Pero baka ganun talaga. Anong baka ganun talaga? Na hindi pa pinagkakaloob sa atin kasi di pa to yung tamang panahon. Paano hindi pa to yung tamang panahon? Ilang buwan na tayong nagsasama. Saka malapit na ako mag-30. Gusto ko na magka-baby tayo, Gab. Gusto ko rin naman, pero anong magagawa natin? Wala pa talaga. Buti pa yung iba dyan, dali-dali magkaanak, pero tayo pinahihirapan pa. Kaya nga. Baka naman ikaw ang may problema, hindi kaya? Paano mo naman nasabi? Naisip ko lang kasi wala rin kayong anak ng dati mong kinakasama. Baka baog ka. Hindi naman siguro. Hindi natin malalaman kung hindi ka magpapatingin. Wala naman sa lahi namin yun eh. Tsaka gastos lang yan. Ang akin lang naman, gusto kong malaman kung mabibigyan mo ba ako ng anak. Kaya nga, subukan lang natin ang subukan. Malay mo, isa sa mga araw na to makatsamba tayo. Ewan ko, pero napapagod na ako. Anong napapagod? Saan ka napapagod? Sa pag-asa na mabubuntis pa ako. Hindi lang naman ikaw ang gusto magka-baby dito. Ako rin naman. Matagal ko ng pangarap yun, di ba? Sa katunayan, inggit na rin ako sa mga kasamahan ko sa Toda na may mga anak. Paulit-ulit kong sinasabi na gusto ko na rin maging tatay. Kaya sana wag ka naman sumuko. Subukan pa natin. Pangako, mas gagalingan ko pa yung ano. Yung ano? Yung pangroromansa sa'yo para makabuo na tayo. Sira ka talaga. Baka kasi kailangan ko lang maging mas mainit sa'yo para sure ball na. Anong sure ball? Sigurado na. Saan mo ba napulot yung salitang yan? Doon lang sa mga estudyante na hinahatid ko sa eskwelahan. Naririnig ko yung mga pinag-uusapan tapos ulit-ulit nilang sinasabi yan. At ginaya mo naman. Ikaw talaga. Pinagagaan ko lang yung usapan. Hindi naman mabigat yung usapan natin. Ako lang yung nagpabigat kasi masyado akong naging emosyonal. Ganun siguro talaga pag umasa ka ng husto. Kasalanan to ng menstruation ko. Bakit kasi delay tapos nang bibigla? Pero na-realize ko na tama ka rin naman. Pareho lang tayo na gustong magka-baby. Sinusubukan naman natin eh. Huwag na lang nating sukuan. Sorry kanina, bebe ko. Wala yun. Naiintindihan naman kita kung gustong-gusto man na magka-baby tayo. Oo, at alam ko sa sarili ko na ikaw ang gusto kong maging tatay ng magiging anak natin. Kaya nga gagawin natin ang lahat para magka-baby. Huwag tayo sumuko agad. Sabi nga sa kasabihan, pag may tiyaga, may baby. Pinagsasasabi mo, nilaga kaya yun? Ay, nilaga pala. Ewan ko sa'yo, nawala na yung inis at lungkot ko, napalitan na ng tawa. Ayaw mo nun? Dapat masaya lang tayo kahit pangit nangyayari para di tayo masyadong maapektuhan. Kahit kailan, napaka-positibo mo talaga mag-isip. Oo naman. Kaya dapat ganun ka rin. Huwag ka masyadong magpaka-stress. Tama rin naman. Baka dahil sa stress lalo kung mahirapan magbuntis. Ayoko namang mangyari yun. Hindi mangyayari yun kasi nandito ako para maging payaso mo. Patatawanin kita pag malungkot ka. Pangako yan. Papadudot tubong Karkar City sa Cebu si Regine. Pero noong 2015 ay lumuwas siya ng Maynila para makipagsapalaran. Pinapunta raw siya rito ng tiyahin niya para mga tulong kaya lang nag-migrate na sa abroad ang mga amo nila noong 2021.
Bale, umuwi na raw sa Cebu City ang tiya niya, samantalang nagpaiwan naman siya rito sa Maynila para mamasukan ng iba't ibang trabaho. Isa na nga doon yung laundry shop na dati niyang pinapasukan. Kinatagalan ay na-assign siya sa branch na nasa barangay namin na lagi kong nadaraanan kapag namamasada ako. Kahit may tubig at sabong panlaban naman sa inuupahan ko, ay mas pinili ko pa rin magpalaba sa laundry shop na pinagtatrabahuhan ni Regine para pormahan siya. Sakto, pareho kami noong single at naghahanap ng love life. Matagal na rin daw kasi noong huling nagka-boyfriend siya. Noong nagsama na kami sa isang bubong, ay naging sobrang mainit kami sa kama. Gusto na kasi namin magka-baby kaya lang ay parang inaalat naman kami. Lahat yata ng posisyon na nirekomenda ng mga katoda ko para makabuo ay ginawa na namin ni Regine pero bokya. Wala pa rin. Malapit na akong mabaliw noon sa kakaisip na baka ako nga ang may problema. Pero noong December ng parehong taon ay may maagang pamasko sa akin ang kinakasama ko. Bebe ko, gising! Dali, gumising ka dyan! Ha? May sunog? Saan ang sunog? Anong sunog? Sabi mo may sunog! Halika na! Lumabas na tayo sa bahay, dali! Bubuhatin na kita! Hoy, siraulo ka. Ibabaha mo nga ako, walang sunog. Wala? Oo, wala. May naaamoy ka bang sunog? Wala naman, di ba? Wala ring maingay dyan sa labas, ikaw lang. Grabe ka naman sa ako lang yung maingay. Grabe talaga ako, sa totoo lang naman. Saka sabi ko, ibaba mo ako. Ay, sorry. Ayan na, baba na. Bakit mo ba kasi ako binuhat? Syempre, para maligtas kita ng mabilis kung totoo nga may sunog. Wala nga sabing sunog, saka palagay mo sa akin hindi ko kayang iligtas ang sarili ko. Bebe naman, sorry na. Naalimpungatan lang ako kasi nagsisigaw ka dyan. Sakto, nananaginip pa naman ako ng sunog, kaya ayun. Akala ko totoong buhay na. Huwag ka kasing manood ng mga bayolenteng palabas kaya napapaniginipan mo eh. Ganun ba yon? Oo. Maiba tayo, bebe ko. Bakit ka ba sumigaw kanina? Nataranta tuloy ako. Nataranta rin naman ako noon. Ha? Bakit? Kasi may nangyari. Ano? Kinakabahan naman ako sa'yo. Sira, bakit ka kinakabahan? Siyempre. Di ko alam kung mabuti o masama ba yung nangyari para magsisigaw ka dyan. Masama lang ba ang pwedeng mangyari? Siyempre mabuti to. Good news to, baby. Talaga? Ano yun? Sabihin mo sa akin. Teka lang. Kunin ko na lang sa bulsa ko yung... Ayan. Anong gagawin ko dyan sa pregnancy test? Kainin mo. Char, malamang titingnan mo. Dali. Tingin nga. Hala, 2 guhit! Oo. Ibig sabihin buntis ka! Ganun na nga. Salamat sa Diyos! Salamat talaga! Uy, bakit ka umiiyak? Siyempre, masaya lang ako. May masaya bang umiiyak? Meron, ako. Hindi ko lang maitawa yung saya ko kaya iniyak ko na lang. Huwag ka nang umiyak, pati ako naiiyak eh. Masayang masaya lang ako kasi sa wakas natupad na yung matagal nating pangarap na magkaanak. Alam ko naman na kumpleto ng pamilya natin at tayo lang ang magkasama pero iba pa rin kapag may baby na tayo. Yun nga eh, paulit-ulit ko rin pinapaalala sa sarili ko na kumpleto na tayo. Nabuo na tayo. Magkaroon man tayo ng baby o hindi. Pero syempre, palagi ko pa rin dinarasal na sana bigyan tayo ng Diyos ng anak. Kahit 2 lang o 1. Sa hirap ba naman ng buhay ngayon? Ang mahalaga, meron tayong anak na masasabi nating nanggaling sa atin. Hindi na ako maiinggit sa mga kasamahan kong may anak dahil magiging tatay na rin ako. Magiging tatay na rin ako! Hoy, ang hyper mo. Mamaya magtaka mga kapitbahay kung bakit ka sumisigaw dyan. Wala akong pakialam. Gusto ko nga na malaman nila na masaya ako dahil magiging tatay na ako. Grabe, parang gusto kong manlibre ng sakay ngayong araw ah. Ha? Anong manlibre? Aba, yan naman ang wag na wag mong gagawin dahil malulugi ka. Saka baka wala tayong panggastos mamaya. Tandaan mo, sa susunod na linggo pa ang sweldo ko. Naku, malilintikan ka talaga sa akin, Gab. Joke lang naman. To talagang bebe ko, nagalit na dyan. Ikaw kasi. Joke nga lang. Siyempre magsisipag ako sa pamamasada ngayong araw para masarap ulam natin mamaya. Anong gusto mong ulam natin mamaya?
Parang gusto ni baby ng lechon pork belly. Sige, bibili ako niyan para sa dalawang baby ko. Papa Dudut, hindi ako pinanganak na mayaman. Mangingisda lamang ang erpat ko nung nabubuhay pa at nagtitinda lang ng isda sa palengke ang ermat ko. 4 kaming magkakapatid na lalaki at bunso ako. Pero nung nagkahiwalay ang mga magulang namin ay ako ang bukod tanging sumama sa tatay ko. Makitatay na kasi ako bata pa lamang. Kung tatanungin ninyo kung may komunikasyon pa ako sa nanay at mga kapatid ko ay meron pa naman. Kaya nga noong namatay ang airpod ko, pakiramdam ko ay lumiit ang mundo ko. Lalo kong ginustong magkaanak para may makasama naman ako sa buhay ko. Kaso'y naghiwalay naman kami ng dati kong ka-live-in partner. Kaya nga sobrang saya ko noong nabuntis ko na si Regine. Naigo pa nga ang nanalo sa loto dahil magkakaanak na kami. Oo, hindi ako mayaman pero masipag at masikap naman akong tao. Alam ko na makakaya kong itaguyod ang lumalaking pamilya namin ni Regine. Malaki ang pasasalamat ko sa kanya dahil ginawa niya akong tatay. Simula noon ay lagi na kaming excited ng kinakasama ko sa pagdating ng magiging anak namin, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, tulad ng sinabi ko ay naging masipag at masikap ako sa pagtatrabaho. Ang dating 10 oras ng pamamasada ko ng tricycle ay nadagdagan pa ng ilang oras. Kaya naman malimit namin yung pagtalunan ng kinakasama ko. Noong nasa 2 buwan na kasi ang tiyan niya, ay pinatigil ko na siya sa pagtatrabaho dahil dinugo siya noon at kapwa kami natakot para sa magiging anak namin. Pero ayon sa OB ni Regine ay safe naman ang baby, kaya lang nirekomenda nito na huwag siyang masyadong magkikilos. Dahil sa nangyari, nasa inuupahan na lang namin ang kinakasama ko at ako na lamang ang nagtrabaho. Tapos nagkaroon din kami ng sistema ni Regine sa bahay araw-araw. Bago ako umalis para mamasada, ay nilulutuan ko na lamang siya ng pagkain para pagising niya ay kakain na lamang siya. Umuwi rin ako bago magtanghalian na may bitbit na kanin at ulam para sabay na kaming kumain at makumusta ko siya. Kapag hapon naman ay dinadaanan ko siya para abutan ng merienda. Pinakiusapan ko rin ang malapit kong pinsang babae na taga-barangay lang din namin na tignan ang kinakasama ko kapag namamasada ako. Tapos inaabutan ko na lamang siya kahit magkano. Andito na ako! Pakis nga sa magandang bebe ko. Ew, lumayo ka nga sa akin. Bakit mo naman nilamukos ng uso ko? Hindi ba halata? Ayoko magpakis. Bantot-bantot mo. Malamang, galing ako sa labas. Nausukan dahil namasada ako pero di naman ako ganun kabantot ah. Sus, hindi raw. Siyempre ilong mo yan, pero mas naniniwala ako sa ilong ko. Bakit ba parang bad mood ang bebe ko? Bad mood talaga ako kasi ang tagal mo na namang umuwi. 9:00 na kaya ng gabi. Ay, sorry naman. Sinipag kasi ako ngayong mamasada. Sinamantala ko na rin gawa ng maraming pasahero. Tsaka konti lang kami ng mga kasamahan ko kasi yung iba may mga trangkaso. Buti na rin yun di sila pumasada para makapagpahinga at gumaling. Pwede bang aga-agahan mo naman ang uwi mo sa susunod? Bakit? Namimiss mo na ako, no? Hindi ah. Sus, kunwari ka pa eh. Aminin mo na. Namimiss mo na ang bebe mo. Sige nga, kiss mo ko. Huwag mong ilapit yung mukha mo, susungal-galin kita. Grabe naman, ang bayolente. Teka, binigyan ka ba ng ulam ng pinsan ko? Nagabot ako sa kanya ng pera pandagdag sa lulutuin niyang kare-kare kanina. Sabi ko paborito mo yon tapos bigyan na lang tayo. Ay oo, binigyan niya ako kaso naubos ko na. Hindi na kita natirahan, bebe ko. Okay lang yon.
Busog na rin naman ako kasi kumain na ako kanina. Talaga? Anong kinain mo at saan ka kumain? Sa palengke. Dumaan ako doon para bumili ng matagal mo ng request na pagkain. Kumain na rin ako doon ng lomi. Na-miss ko eh. Kunin ko lang yung pasulubong ko sa... Ay nako. Naiwan ko pala sa tricycle. Teka, labasin ko lang bago pa kainin ng aso. Sige, sige. Tagal pa ba? Teka lang, andito na. Charan! Pasalubong ko sa'yo, bebe ko. Hala, empanada! Oo, di ba ulit-ulit mo sinabi na gusto mo niyan? Kaso walang nagtitinda niyan sa barangay natin, kaya dumayo pa ako sa may palengke. Buti na lang, meron nagtitinda doon malapit sa lumihan na madalas namin kinakainan ni tatay nung nabubuhay pa siya. Ganun ba? Buti nakahanap ka. Excited na akong kainin to. Teka, ayoko na pala kumain nito. Ha? Bakit naman? Hindi na sariwa eh, baho rin. Paanong di na sariwa kaluluto lang yan. Tsaka di yan mabaho ha. Basta, tingin ko dyan di na sariwa kaya hindi na yan masarap. Ayoko na yan. Baby naman, akala ko gusto mo yan. Gusto ko nga pero nagbago ng isip ko. Nasusuka na ako, makita pa lang yan. Kaya pwede ba ilayo mo na sa akin yan? Ayan, kunin mo tapos itapon mo. Ano? Bakit itatapon? Sayang naman. Ayoko na nga kasi niyan. Kakainin ko na lang. Huwag mong kainin, itapon mo sabi. Turo sa akin ng airpot ko, wag magsayang ng pagkain. Patay na airpot mo kaya kasama na rin niyang nailibing yung mga tinuro niya sa'yo. Uy, sobra ka naman. Sobra na akong sobra pero pag hindi mo yan tinapon, dun ka sa tricycle mo matutulog. Ha? Bakit naman? Malamang, maaamoy ko yan sa hininga mo mamaya kaya ayaw kitang katabi. Regine naman, kakainin ko na lang to. Itapon mo sabi. Ay. Sige ka, pag hindi mo yan tinapon, ibig sabihin hindi mo na ako mahal. Hala, saan naman ang galing yan? Sa akin lang. Itapon mo na sabi yan bago pa kita mapalaya sa harapan ko. Pambihira namang babae to. Kanina lang masaya tapos biglang umiyak. Ngayon naman parang dragon na kulang na lang magbuga ng apoy. Papadudot, pagod na pagod ako noon sa pamamasada nang makatanggap ako ng text message mula kay Regine na pasalubungan ko raw siya ng empanada. Nung nakaraang araw pa niya kasi gustong kumain noon. Pinaglilihian daw niya. Pero laking dismay ako nang hindi niya nagustuhan ng bitbit ko. Nang hinayang lamang ako dahil pagkain yon. At hinanap ko pa talaga yung kaisa-isang alam ko na nagtitinda noon sa palengke. Nakipagtalo pa nga ako sa tendera kasi gusto ko ay sariwa yung palaman dahil si Regine ang kakain para lang insultuhin niya at hindi siya natuwa noong ibinigay ko na sa kanya. Sa totoo lang, hindi yun ang una't huling insidente na pumalya ako sa mga pagkaing pinaglilihian ng kinakasama ko. Ewan ko ba naman sa panlasa niya pero sinusunod ko naman kung ano ang hilingin niya sa abot ng perang meron ako. Pero habang tumatagal ang paglilihi niya, ay mas nagiging komplikado ang mga pagkain na gusto niyang kainin. Aminado akong naaburido na ako kay Regine pero pinipigilan ko lang ang sarili ko na mapikon. Dahil grabing magtampo ang
buntis. Buti na lamang to the rescue ang katoda at kumpare kong si Ven para payuhan ako. Uy, napapansin ko parang kanina ka pa nakasimangot ah. Sinong di si Simangot? Bago ko umalis ng bahay, nag-away pa kami ni Regine. Tungkol saan naman? Sa ulam na niluto ko. Bale, naggata kasi ako ng isdang tambakol. Kaso nung nakita niya, ayaw daw niya yon kasi pangit daw itsura. Tapos nasusuka raw siya sa gata. Kagabi panay lambing sa akin na magginata ang isda ko ngayong araw. Ayun, aga ko dun sa palengke para bumili ng bagong piga na gata para sa riwa. Tapos sasabihin niya ayaw niya, ganito, ganyan. Masarap naman yung luto ko. Nakakapikon na. Oh, easy. Kalma ka lang muna. High blood ka na eh. Sinong di ma-high blood? Sige nga. Dati naman kumakain siya kahit na anong lutuin ko. Pero ngayon parang palala ng palala yung paglilihi niya. Sumesela na siya sa pagkain. Tapos ang sakit niya pa magsalita. Ikaw na rin naman ang may sabi, naglilihi kinakasama mo. Mahirap kaya maglihi. Sabi nga nila mahirap. Pero ganun ba yon? Anong ganun ba yon? Na sobrang hirap pagdating kay Regine. Paano mo nasabi? Nung isang araw nagsabi siya na gusto niya ng suman. Kaya binilan ko. Kaso tinanong saan ko raw binili. Sabi ko sa palengke. Aba, tinapon sa mukha ko. Grabe naman yun. Sinabi mo pa. Ba't daw niya tinapon? Ayaw niya? Oo, ayaw niya. Kasi gusto niya dapat galing sa Antipolo yung suman. Kaya ginawa ko, binili ka namin yung pinagbilhan ko para itanong saan niya binili yung tinda niyang suman. Kaya lang sabi niya sa kaintaraw, nalintikan na. Pagkarinig ni Regine, biglang pumalahaw ng iyak at nagdadabog pa uwi. Tapos inutusan akong pumunta sa Antipolo para bumili ng suman dahil mas gusto niya raw yung galing dun. Pabasbasan ko na rin daw ng holy water sa simbahan ng Antipolo para mabiyaya raw yung pagkain. Seryoso ba yan? Seryoso nga. O anong ginawa mo? Pumunta ka nga ng Antipolo? Siyempre hindi. Para lang sa suman mag-aaksaya ako ng pamasahe. Kaso ayun nga, bad trip sa akin si Regine buong araw. Hindi raw siya kakain maghapon kaya nagmakaawa pa ako na wag siyang magpagutom. Kaya lang ang tigas ng bunbunan. Kaya wala na akong nagawa kundi umakyat sa Antipolo para lang bumili ng suman na pinabibili niya. Ayun, sobrang saya pag uwi ko. Ang lapad na ng ngiti na akala mo nanalo sa loto. Ganyan naman talaga yung mga naglilihi, lalo na pag nakain na nila yung pinaglilihian nila. Hanggang kailan ba naglilihi ang mga buntis? Yung misis mo ba naglihi rin? Oo naman syempre, pero saglit lang. Doon sa panganay hanggang pangatlo namin, siguro mga 3 buwan. Pero doon sa bunso, inaabot ng 6 na buwan yung paglilihi niya. Ibig sabihin, ganun katagal ko rin titiisin yung paglilihi ni Regine? Pero depende naman sa buntis yun. Kasi yung ate ko, nung pinagbuntis niya yung kambal niya, 9 na buwan siyang naglihi. Kaya grabe rin yung paghihirap ng bayaw ko kasi kakaiba yung trip ng ate ko na kainin. Isipin mo gusto ng spaghetti. Pero dapat luto daw ng tatay namin. Matagal nang patay si tatay. Tapos isang beses gustong kumain ng chicken pastil. Kaso dapat daw gawa ng mga kapatid nating Muslim sa Quiapo. Kasi mas masarap daw. Taga Bicol sila. Anong nangyari? Pumunta ba sila sa Quiapo? Siyempre hindi. Ba't pupunta ng Quiapo? Kaya isang linggo rin di kinibo ng ate ko yung bayaw ko dahil masama ang loob. Pero lumipas din naman yun kasi nagkaroon na siya ng bagong pinaglihian. Alam mo kung ano? Ano? Fried itik. Pero dapat sa Angono raw galing. Ano ba yan? Napakalayo naman ng mga pagkain na gustong kainin. Naisip ko nga, baka naaaburido lang ate ko sa bahay nila kaya gustong gumala. Hindi lang babaeng nahihirapan pagbuntis at naglihi. Kawawa rin mga asawa at kinakasama nila. Oo, may punto ka, pero payo ko sa'yo pre Tiyagain mo na lang yan. Total baby nyo rin naman ni Regine yung ipinagbubuntis niya Tsaka 9 na buwan lang naman yan Kapag naipanganak na yung baby nyo tapos karga-karga mo na sa unang pagkakataon, sinasabi ko sa'yo pre, mapapawi lahat ng pagod mo sa mga binigay mong sakripisyo sa paglilihi ni Regine. Papadudot matalik na kaibigan at parang kapatid na ang turing ko kay Ven. Kilala rin siya ni tatay at siya ang katukatulong ko noong burol at libing ng airpat ko. Karamay ko rin si Ven noong hiniwalayan ako ng una kong kinakasama, taga Sulsul, at suporta noong umamin akong gusto kong ligawan si Regine.
Bukod doon ay inaanak ko ang panganay niya kaya magkumpare rin kami. Idol ko talaga si Ven. Noong hindi pa ako nagkakaanak dahil mabilis niyang nabubuntis ang misis niya. Sa katunayan, nakaapat na siyang anak pero dahil sa hirap ng buhay ay natuto na silang mag-asawa na mag-family planning. Katulad ko ay kayod kalabaw din si Ven para matustusan ang pangangailangan ng kanyang pamilya. Kahit na mapagbiro at pilyo ang kumpare kong yon, ay alam kong loyal siya sa kanyang asawa. Wala pa akong nababalitaan na may iba siyang bebot na nagugustuhan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot 5 buwan na noon ang pagbubuntis ni Regine pero naglilihi pa rin siya. At sa bawat araw na ginawa ng Diyos ay mas pinahirapan ako ng kinakasama ko sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Napapailing na lamang ako dahil yung iba doon ay hindi na pagkain. May isang beses na sinabi niya na gusto niya raw kumagat ng hollow block dahil curious daw siya sa lasa nito. May isang beses naman na inutusan niya akong humingi ng ginamit na chalk sa eskwelahan para durugin dahil gusto raw niyang inumin. Siyempre hindi ako pumayag dahil baka mapaano siya kaya inaway niya ako at pinagsalitaan ng masasakit tulad ng walang kwentang kinakasama at kung ano-ano pa. Sa totoo lang ay dumating na ako sa punto ng buhay ko na parang mababaliw na ako. Napatanong na lamang ako sa sarili ko kung ganon ba talaga pagbuntis? Base naman sa kwento ng iba kong kasamahan sa Toda, naglihi rin naman daw ang mga misis nila. Pero hindi naman masyadong kakaiba ang mga pagkain na gusto nilang kainin. Hindi tulad ni Regina talagang masakit sa ulo. Umabot pa nga sa punto na ayaw na niyang kumain dahil sa tampon niya sa akin, na hindi ko na raw maibigay ang pinaglilihian niya. Siyempre nag-aalala naman ako dahil baka mapano siya at ang baby namin na nasa sinapupunan niya. Baby ko naman. Mo ko mabebe-bebe ko dyan, masasampal kita. Grabe ka naman. Sasampalin mo pa ako pinagluto na nga kita ng pagkain gusto mo. Ha? Anong niluto mo? Ano pa ba? Di adobong paa ng manok. Pinalambot ko pa yung mga paa ng husto para hindi ka na mahirapan ngumuya. Ayoko niyan. Regine naman. Hindi na nga ako namasada ngayong umaga para lang magluto niyan tapos sasabihin mo ayaw mo? Uy, bakit parang kasalanan ko pa? Sana namasada ka na lang kaysa sumbatan mo ko ng ganyan. Hindi naman kita sinusumbatan. Ang akin lang pinaghirapan kong lutuin yung ulam natin. Tsaka ilang araw ka rin nagsasabi sa akin na mag-adobo ko ng paa ng manok. Tapos ngayon na nandyan na ayaw mo naman bigla kainin? Hirap kasi sa'yo, pinalilipas mo pa ng ilang araw bago mo gawin. Dapat kung kailan ko sabihin, dun mo na agad lutuin. Pwede ba yun? Kung magsabi ka patulog na tayo kaya matik kinabukasan na yun. Basta, ayoko nang niluto mo. May iba na akong gustong kainin. Ano na naman yan? Teka lang, iniisip ko pa. Masyado ka namang atat. Knock. Oh, Ven. Napadalaw ka. Birthday kasi ng pangalawa ko, tapos ako ay nataasan ni Commander na magluto. Naisip ko na dalaan kayo ng mga ulam na niluto ko bago pa maubos. Kaso wala ka naman kanina sa terminal natin. Sabi ng mga kasama natin dun, di ka raw pumasada. Ganun na nga. Pero plano ko sana mamasada na lang mamayang hapon. Buti pala naisipan kong pumunta rito sa bahay nyo. Pasensya ka na ha. Di ko na kayo naimbitahan sa birthday ng anak ko. Di naman din kasi karamihan yung handa namin. Tamang luto lang para sa pamilya. Oh, ito pare. Kunin mo na. Ay, naku, salamat. Ayos lang naman yun. Nag-abala ka pa. Ikaw pa ba? Tsaka baka sakaling magustuhan ni Regine yung mga niluto ko. Bali lechong paksiw yan, meron ding menudo na walang atay ng baboy. Sabi na kahit hindi mo pa sinasabi kung ano yung niluto mo, amoy na amoy ko na. Tama ako, lechon paksiw nga sa menudo. Oo, paborito ni Mrs. tsaka ng mga anak ko kaya ni-request nila. Akin na, dali, kakain na ako. Oh, ayan. Grabe, excited na ako. Salamat ulit, Ben.
Buti na lang dumating ka kasi kanina pa talaga ako nagugutom. Ha? Bakit? Di pa ba kayo kumakain? Kakain na nga sana kami bago ka dumating. Kaya lang hindi ko gusto yung ulam na niluto ni Gab. Ganyan ka naman eh. Sumiselan ka na sa pagkain simula nung naglihi ka. Anong sumiselan? Isa talagang ayoko ng luto mo. Hindi na nga masarap tapos madalas pa akong nasusuka. Alangan namang pilitin ko sarili ko na kainin yun. Di nagduduwal ako dun sa lababo. Okay lang naman sana na hindi mo kainin kung talagang nasusuka ka. Pero kailangan mo pa ba akong pagsalitaan ng hindi maganda? Kung ano-anong masasakit na salita ang sinasabi mo sa akin at sa luto ko. Hindi mo na naisip na pinaghirapan ko yun. Pakiramdam ko tuloy wala na akong ginawang matino. Ang drama mo naman. Magdadrama talaga ako. Kasi nakakasama ka na ng loob. Shh, Gab, uy, teka. Kumalma ka muna. Hirap kumalma eh. Nakakatampo. Buntis si Regine, pre. Naglilihi siya. Tsaka kung may pagpipilian naman siya, malamang di ka naman niya pahihirapan sa mga pinaglilihian niya. Buti pa si Ven na iintindihan ang hirap naming mga buntis sa paglilihi. Naiintindihan ko rin naman ah. Naiintindihan daw pero kasasabi mo lang na nagtatampo ka. Kung makapagsalita ka, akala mo hindi mo anak tong dinadala ko ah. Napaka-arte mo, kagigil ka. Papa Dudut, hindi ko alam kung nakita ng Diyos ang pagmamakaawa ko kay Regine na kumain ng araw na yon. Kaya pinadala niya si Ven sa bahay namin. Sakto na may bitbit itong mga ulam na himalang nagustuhan ng kinakasama ko. Sa katunayan, nilantakan niya ng nilantakan ang mga ulam na dala ng kumpare ko hanggang maubos ito. Kahit na matapos naming magkasagutan ay masaya pa rin ako dahil kumain siya. Simula noon ay lagi nang nagdadala ng ulam sa bahay namin si Ben. Pero kapag hindi ang kumpare ko ang nagluluto ay nalalasahan niyo ni Regine. Kaya ang ending ay hindi na niya kinakain ng ulam na ibinibigay sa amin. Iyang-hiya ko kay Ben pero sabi niya wala naman daw kaso yon. Masaya siya na nakakatulong na matugunan ang paglilihi ni Regine. Kaso napansin ko na inaraw-araw na niya ang pagdadala ng lutong ulam sa bahay namin. Anytime siya ako magdala. Minsan inaabot niya yon sa akin pag nagkikita kami sa terminal pero madalas ay idinaraan niya sa inuupahan namin ni Regine ang mga ulam para personal na iabot sa kinakasama ko. Isang gabi nagsabi sa akin si Regine na gusto niyang magluto ng espesyal at masarap tapos ay imbitahan ko raw si Ven sa bahay namin para kumain. Pasasalamat daw niya yon sa lahat ng mga lutong ulam na binibigay nito sa kanya. Naisip ko na wala namang masama doon kaya inimbitahan ko si Ven sa bahay namin para magtanghalian. Habang kumakain kami ay napansin ko na sarap ang kumpare ko sa lutong sinigang sa miso ni Regine. Tapos ay nakatitig lamang sa kanyang kinakasama ko na para bang unti-unting naguhugis puso ang mga mata niya. Doon ako biglang nakaramdam ng selos dahil feeling ko ay may sarili silang mundo at hindi ako doon kasama Papa Dudut. Ano yung ginagawa mo? Nagtitimpla ng kape para kay Ven. Busog na busog daw siya eh. Pampababa lang sana ng kinain. Ako, hindi mo ba ako pagtitimpla? Hindi ka naman mahilig sa kape ah. Saka sabi mo sumasakit tiyan mo pag umiinom ka ng kape kaya nasi-CR ka agad. Oo, pero gusto ko rin magkape. Bakit si Ven lang pinagtitimpla mo? Dapat ako rin. May isang sachet pa doon, timplahin mo kung gusto mo. Bakit ako pagtitimplahin mo? Tapos si Ven pinagtimpla mo? Parang di naman yata patas yun. Paano hindi naging patas yun? May kamay ka naman. Gamitin mo para magtimpla ng kape mo. Tutal, sabi mo gusto mong uminom. Ayoko magtimpla. Gusto ko pagtimpla mo ako kagaya nung kay Ven. At bakit mo gagawin yun? Ano ako, katulong mo? Ayos lang ba kayong dalawa? Lumapit na ako kasi parang kanina ko pa naririnig pangalan ko eh. May problema ba? Wala yun. Anong wala? Meron! Sinabi ngang wala. Saka mahiya ka nga sa kumpare mo para kang siraulo. Bakit ako mahihiya sa kumpare ko? Siya nga dapat ang mahiya kasi mukhang asikasong-asikaso mo siya. Tapos ako etsipwera. Teka, sandali pare.
Ano sinasabi mo kay Chapuera ka? Kunwari ka pandamukol ka, pero kitang-kita ko na tuwang-tuwa ka habang pinagsisilbihan ka ni Regine kanina. Kung todo puri ka pa sa luto niya na kesyo masarap, ganito, ganyan. Bakit? Noon ka lang ba nakakain ng sinigang sa miso? Akala mo kung sinong kritiko. Di ka nalang umuwi at lumunok ng tahimik. Ang labo naman nun, Gab. Sobra naman ata yung mga pinagsasabi mo. Ikaw ang sumusobra. Gab, ano ba? Tumigil ka na nga dyan. Para ka namang bata eh. Ako pa ngayon ang parang bata. Ako kaya kinakasama mo rito. Saglit hindi ko na nasusundan. Ano ba pinupunto mo? Na gusto kong agawin si Regine sa'yo? Oo! Tama naman pala tong si Regine eh. Para kang bata akong mag-isip. Suntukan na lang kaya. Tara! Halika! Doon tayo sa labas ng bahay nyo. Babaragin ko yung mukha mo para magtanda ka. Baka ang uso mo paduguin ko. Pwede ba? Tumigil na nga kayong dalawa. Itong si Gab ang patigilin mo. Wag ako. Nababaliw na ata itong mokong na to eh. Ako pa talaga ang baliw? Ikaw nga sip-sip eh. Papasip-sip ko sa yung dugo mo pag pinaputok ko yung uso mo. Gawin mo na yung gagawin mo, dahil pa sinasabi. Ano? Akala ko ba papuputokin mo ang uso ko? O asa na? Simulan mo na. Wala ka pala eh. Pag hindi pa kayo tumigil, magtatawag na ako ng barangay tanod. Sige, gawin mo. Para pag-usapan tayo ng mga tao dyan sa labas. Gagawin ko talaga kasi nakakabwisit ka na. Bakit ba sa akin ka buwisit na buwisit? Ano bang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga, ikaw kaya pasimuno ng kaguluhang to. Wala akong ginagawang masama. Anong wala? Dinamay mo ako sa selos mo tapos sasabihin mo na wala kang ginagawang masama? Bobo ka ba? Sinong di magsiselos? Kung todo asikaso sa yung kinakasama ko, tapos ikaw naman hinahayaan mo lang. Grabe, hindi ganyan pagkakakilala ko sa'yo, Ven. Hoy, para sabihin ko sa'yo, pamilyado na akong tao. Loyal ako sa misis ko. Isa pa, di ko naman type tong si Regine eh. Hindi rin naman kita type, no? Mabuti na yung ganon, nagkakaintindihan tayo. Itong si Gab kasi parang tanga, masyadong malisyoso. Makaalis na nga. Nasira na ang araw ko dahil sa inyong dalawa. Inimbitahan niyo ako rito tapos nadamay niyo ako sa mga kabalbalan niyo. Araw mo pa nasira, nakikain ka na nga. Manahimik ka na sabi, Gab! Alam mo, kasalanan mo to eh. Tama si Ven, masyado kang malisyoso. Wala naman kaming ginagawang masama pero kung ano-anong nasa isip mo, baka nakakalimutan mo. Kumpare mo yung taong yun. Kaibigan mo rin at para ng kapatid ang turing mo. Ikaw pa nga may sabi nun, di ba? Lagi mo pa nga binibida pero anong ginawa mo? Nang dahil sa selos mo na wala sa lugar, sinira mo na yung pagkakaibigan nyo. Nakakainis ka talaga? Papadudot matapos mag-walk out ni Regine para magpalamig ng ulo, ay nakapag-isip-isip ako ng mabuti. Doon ko na na-realize na masyado nga akong naging malisyoso at nagpadala kaagad sa bugso ng damdamin. Grabe ang pagsisisi ko matapos kong mapagtanto na tama nga ang kinakasama ko dahil sinira ko ang pagkakaibigan
namin event. Simula ng araw na yon ay hindi na ako kinausap ng kumpare ko kahit na nagkikita kami sa terminal ng tricycle. Hindi nagtagal ay nagkabati naman kami ni Regine. Hindi pa rin nawala ang paglilihi niya hanggang makapanganak siya, pero masasabi ko naman na hindi niya ako masyadong pinahirapan sa mga pagkain na gusto niyang kainin. Nagkausap din kami ng masinsina na tumingi siya ng tawad sa akin dahil masyado niya akong napahirapan sa paglilihi niya. Hindi raw niya yon sinasadya. Nagsorry din ako sa kanya dahil sa pagdududa ko sa pagmamahal niya sa akin. Kaya nga bago may panganak ang baby namin ay nagkapatawaran na kami. Kaya lang hanggang ngayon ay inuusig pa rin ako ng konsensya tungkol sa ginawa at mga sinabi ko kay Ven. Gusto kong mag-sorry sa kanya pero nahihiya ako. May pagka-ma-pride din kasi ako. Pero ayoko namang habang buhay na hindi maging maayos ang relasyon namin bilang magkumpare at magkaibigan. Kaya sana po ay mapayuhan ako ng mga kabarangay natin. Kakausapin ko na ba si Ven at magsusorry ako o hahayaan ko na lamang na lumipas ang mga nangyari? Maraming salamat po, Papa Dudut. Sakaling mapili po ninyong i-ere ang sulat ko sa Barangay Love Stories. Malaking bagay sa akin ang maipapayo ng mga kabarangay natin. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Gab. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nalilito pa rin sa live ang ating kabarangay. Ano kaya ang maipapayo mo sa kanya? Ibahagi mo yan sa ating comment section para mabasa rin niya. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1 4